na-disappoint ako doon sa lahat ng nagpa-file ng candidacy. Gusto kong makatulong. Yeah, pag-eleksyon, gamit na gamit yung mga sinasabing mahihirap. Lahat na lang ng mga tumatakbo, sinasabi na, kaya po ako tumakbo dahil gusto ko matulungan ng mga mahihirap. Mga Marites! 76 days na lang before, alam nyo na yon, di ba? At syempre kami rito, it's Thursday night, kaya live and kicking na naman tayo rito. Kicking. Ay, tatlo lang po kami ngayon. Three lang po kami. Andiyan po si Fu. Andiyan po lang siya, pero... Invisible? Ang visible siya. Pag trip po muna ngayon sa Chika at Intriga. Bago po ako magsimula, ito na po mga Marites. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako naman po ang inyong unbearable Professor Ambet Nables. At ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Siyempre naman, nagkapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating show. Kaya kung bago pa lang po kayo dito, mag-like, share, and subscribe sa MU Entertainment YouTube channel para hindi kayo mahuli sa Marites University episodes. Yes, salamat po sa mga waiting na marami na po. At eto na po, simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Eto, Kylie Padilla. Pinaringgan nga ba si Aljur Abrenica dahil sa pagpasok nito sa politika, PhD? Yes, naging ano din to usap-usapan. Kasi nga, pagkatapos na mag-file ni Aljur Abrenica ng kanyang COC sa Pampanga, parang biglang may post ngayon si Kylie. Ayan, ito ang post niya sa Twitter ba to? Facebook. Sabi niya, a good indicator of a great leader is a man who can lead his family, raise his kids with good values and integrity, love his wife, and remain loyal despite obstacles. A man who has a heart close to God. Service is about what you can do for others, not what they can do for you. Okay, so dahil sa post ni Kylie na to, although syempre wala naman siyang binanggit kung siya ba'y may pinatatamaan, kung itong post ba na ito ay para sa kanyang estranged husband, dahil di pa naman sila anal, di ba? Pero maraming netizens ang nag-assume. In-assume na nila na ang post na ito ni Kylie ay tila patama kay Aljur. Dahil syempre, well, alam naman natin what happened to them, di ba, Dean? Oh. Yes, Dean? Ano pa nga ba? Di ka Aljur Yan. yan? So, pero alam mo, na sinabi naman ni Kylie na yon, agree naman ako. Diba? Tama, totoo naman. You should know. Totoo naman na yun talaga ang isang dapat katangian na isang good leader. Kasi kung sa pamilya mo pa nga lang, hindi ka na good leader, paano mo pa nga pagsisilbihan ng bayan? At tama din yung sinabi niya sa bandang huli. Ang service is, ang public service kumbaga is a service for others, not hindi yung sarili mo ang servicean, parang ganyan. Pero again, wala po sinabi si Kylie na si Aljur to. In-assume lang po ng halos karamihan. At dahil sa post na to, parang may buwelta naman si AJ Rabal. Si AJ Rabal. Tuloy-tuloy mo yung may buwelta sana si Kylie Padilla, PhD. Sabi naman ni Ayun naman AJ, sabi naman ni AJ, Sanas. no revenge. I'll just pray for you and wish the best for you because you are God's child too. Tapos nag-quote pa siya ng verse na Proverbs 16:9. Again, wala din naman sinabi si AJ na ay sagot ba niya to sa post ni Kylie. In-assume na lang din syempre ng nakararami. Pero tong post niya na to, obviously, kasi may picture nila ni Aljur. May picture ba talaga nila ni Aljur o yung post lang? Sila lang, okay. So yun, parang ang tingin ko naman dito, ang sinasabihan niya dito, si Aljur. Kumbaga parang, di ba?
Oh. Pero may yung Luthando siya na sino yan? Kinote niya yan. Kinote niya yun. Kumbaga, siya yung original dyan. So, Oo, maaaring... nirepost niya itong pinost ni Luthando. Yes, maaaring nagbabrowse siya, nakita niya, nagandahan siya, nirepost niya, sabi niya siguro, ay, may connect post ko nga, Yan naman. Pero kung pagbabasa mo doon sa unang post ni Kylie, kasi binanggit yung God, tapos dito may God na naman na binanggit, madali talaga mag 1+1+1 na nagpapatamaan sila. Sinasagot nila. Pero ako, akala ko nag-agree kanina si Rose doon sa post ni Kylie, yung nag-agree siya doon sa sinasabi. Ako nag-agree ako kay Kylie na pinatatamaan niya si Aljur. Ako naman kaya hindi ako totally nag-agree kasi parang it takes two to tango Yun nangyari sa kanila. Bakit sa pagkakaalam ko? Anyway, ganoon talaga. Siyempre, minsan, pag lumilipas ang panahon, doon mo pa mas nararamdaman yung whatever thing. At saka doon mo na ilalabas kung ano yung gusto mo, lalo't may pinagdadaan ng ganyan. Yun nga. At saka, lalo't tatakbo sa isang posisyon. Yan na. Baka pagdating sa kampanya, si Kylie? si AJ and Aljur, di ba? Siyempre. Most likely. Alam mo na wala si EJ doon, yan, suportahan si Kylie. Si Kylie. Mas magandang kasama silang dalawa. Pwede. Pangalawa sa Pampanga pa yan. Dahil hindi ba si AJ ay taga Pampanga, di ba? Pareho silang kapampangan. Naku, abangan nyo yan kasi marami pang mga lalabas na mga ganyan. Hindi lang kina Aljur, pati na rin sa mga iba pang celebrities na nag-file ng COC nila. Ito naman. Lobby po, parehong pipiliin si na Jem D. Guzman at Jameson Blake. Prof? Yes! Pipiliin saan? Pipiliin. Ano kasi, may simpleng katanungan doon sa pelikulang Guilty Pleasure na mapapanood na natin. Guilty. Guilty. Guilty Pleasure na mapapanood na natin ngayong October... Kailan ba ito? 15? 16. Yeah, 15 pala yung premiere, no? So kasi leading man itong dalawang ito, si JM De Guzman at saka si Jameson Blake na ang sorte ni Jameson. Charot! So anyway, tingnan nyo doon sa mga role nila kung sakasakali. Kasi magkaiba naman physical attributes ng dalawa. Si Jameson bilang mistiso, maputi, habang itong si JM Moreno na sabi niya maturity and wisdom daw yung kung ang hinahanap mo sa isang partner or lalaki ay maturity and wisdom, makikita mo daw yung sa isang gaya ni JM. Pero pag hahanapin mo yung naughty side or something, kay Jameson mo daw yung makikita. Kaya kung siya daw, doon sa role niya as a lawyer doon sa movie, na dinirect ng ating kaibigan classmate na si Connie Macatuno, pareho niyong pipiliin. Diba? Kasi yung role nga niya na medyo may kalandian din as a lawyer, defense lawyer siya doon sa movie, yun ang doon sumisentro. Parang isang established lawyer tsaka isang budding lawyer. Budding lawyer, correct. So abangan niyo po yan kasi magandang storya dahil isa ito sa mga 3 movies na inaprubahan na bago yumaw si Mother Lily. Alam naman natin yan. At tinutukso ko nga si Direct Connie na sabi ko, kakaloka ka lahat na lang yata ng ginagawa mo, mga projects, mga pa-TV o movie. May mga sexy talaga. Naalala mo yung movie nila na dinirect niya with Angel Aquino at saka si Tony Labrusca na nag-trending talaga, nag-viral yung halikan nilang ever to. Ginawa rin niya yan dun sa award-winning TV series naman ni Jody Santa Maria na talagang sexy din with Zanjo Marudo. This time, Lovey po naman and si Jameson tsaka si Sabi niya ganun din talaga. At nakikiramay po kami, classmate. Connie, dahil nagagagaling lang niya from Canada dahil namatay yung kanyang nanay. Kaya medyo nung unang press con sa Regal, na pre-present yung 3 projects, wala siya. Yes, nakikiramay po kami. Sa mga kaibigan din po ng mga Macatuno family daw po dyan sa Toronto, Canada. Condolences po. So nagtatanong kung wala si Mr. Po. Si Mr. Po na-delay ang flight. Hindi ko nakakat kasi sa hagdanan. Abroad ba siya or Hindi ko alam kung abroad or out of the country lang. Out of the dito? Hindi. Nasa lang. South Cotabato yata. Meron siyang nag-hosting. Racket. Okay. So, na-delay daw po ang flight sa mga nagtatanong. Yes. Hindi nakahabol. Nahulog sa hagdan ng aeroplano. Okay? Alright. Ito. Celeste Cortesi, hindi gagawa ng Viva Max dahil masisira ang image. Sparkle. Yes, PhD? Yes. So, kahapon, pinakilala ng Viva Artist Agency si Celeste Cortesi bilang bago nilang talent or artist.
Actually, meron nga mga na hindi pwedeng Ano? mga itanong. Pero, nirespeto naman Sabi yun ng nga. mga media na invited. Tinanong ko siya, si Celeste, kung meron ba siyang mga limitation. Sabi naman niya, ang gusto daw niya talaga ay mag-action. Okay. Sa limitation, pinespecific niya kung ano. So, sabi ko, yung mga Viva Max movies, yung mga magde-daring siya talaga. Sabi niya, wala naman daw siya nakikitang masama dun sa mga Viva Max. But, since she is also a businesswoman, as much as possible, gusto niya mag-present ng, in a way, siguro wholesome image, or siyempre. medyo yung hindi magkakaroon ng konting question ba o issue sa kanyang imahe. Kaya yon ay medyo ile-lesson niya or hindi niya gagawin. Okay. So in addition to that, kasi nandun din tayo sa press con kahapon, yun nga, pag-sign up niya sa Viva, kasi sabi ni, gusto niya mag-focus in being a businesswoman, na-launch na niya ang kanyang lip care product. Oo, talagang one thing na hindi siya pwedeng lumabas nang hindi niya suot-suot ang lipstick niya. Kaya meron po siyang lip care product na ang pangalan ay Azul, nang ibig palang sabihin sa Espanyol ba or sa Malay ko. Italian or whatever is celeste. Blue yun, blue. Pero celeste daw pala yung meaning din ng Azul, na yun yung line ng produkto niya. At kung bakit lipstick, basta nakasanayan na lang daw niya since bata siya. Kasi sabi ko, tinanong ko, bakit hindi makeup, hindi may kinalaman sa ilong or sa... iba daw kasi yung lipstick. So any time of the day, dapat meron siyang lipstick na baon-baon. So yun po ang pangalan, Azul, sa mga mahihilig dyan. Azul, pero hindi naman Azul yung lipstick siguro, yun lang. Yun ang isa sa mga negosyo at isa sa mga reasons kung bakit nag-under siya ng Viva Artist Agency. Ito man nakatiso din ako ng balitan tungkol kay Nakatisod? Kay Celeste. May Celeste Cortese. Celeste Cortese. Na kaya raw lumipat ng Viva, binawalan daw siya, binawalan umano ng Sparkle na magkaroon ng boyfriend. Kasi after 2 months daw, may boyfriend na siya, Sparkle. Kung totoo man yun ilan na lamang ko. Di ba, Rose, alam mo yun? Uy, gaga, tinanong Lagi na lang ako alam. Tinanong ko siya, Oo, kasi ganun ba? kinumusta ko, how is her heart? Sabi Oo. naman niya, Okay, okay masaya. naman daw siya, Oo. pero nakipag-break na siya doon sa kanyang 4-year relationship. Nako, baka kung yun ang chika niya ngayon, meron ba? baka nung time na nasa Sparkle siya, baka sila pa. Oo. Meron, di ba parang meron siyang happy nabasa ko? Kahapon sinagot niya, wala. Happy daw siya, single daw May siya. post siya. Just parang Rabia Mateo. Happy siya, may ang ganyan. Happy naman nga daw siya, Nabasa pero ko. focus daw siya sa career at saka wala siyang Diyos boyfriend ko na, ngayon. Rabia Mateo. Oh, well. Ay, naku, ako naman kay Celeste. Mag-focus muna talaga sa Yeah. career. Oh, Pero malay mo. maganda siya talaga na maayos naman siyang kausap. Matangkad siya, as in. Pero siya pa daw yung Miss Rose? siya pa daw yung pinakamaliit sa klase nila. Gano'n. Oo. Sige. The wish... Grabe ka. Let's wish Anyway, her speaking luck. of Sparkle. Okay, ano ba? Kanina kasi nagkaroon ng launching ang Sparkle at tinawag nilang Status Sparkle. Wow, so meron bang napakarami ganon? nilang winelcome, inintroduce Na naman? na mga influencers. This time ay influencers. influencer. So, kumbaga, kung ang mga... Nakaka-influence ba yung influencers? Let's see. Oo, Pero diba? kasi they have like millions of followers or Does it thousands of followers. Baka, aminin na natin, may pagbabago naman na talaga sa landscape. Oo, diba? Kaya nga tayo naririto rin. Oo. So, maaaring mayroon silang market na pang-online. So, kaya ngayon ang Sparkle, hindi na lang sila yung siguro nakapokus na sa mga artista lang. So, they also ventured into Sparkle status is influencers. At kasama nga dito... Kaya may ganito. Yes. Although hindi Ah. nila nalagay yung picture, pero kasama dito si Eman Atienza. Remember, Sino yan? anak ni yung Kuya Kim, yung naging okay. controversial lately. Yes. Pero alam mo, ang bongga niya, alam mo, she's really, free-spirited. Nakita mo ba? Yes, na
honest lang niya sa sarili niya. Gusto Ayan. ko siya kasi Straightforward, caring niya, kumbaga. idalin talaga yung sarili niya. Yung issue na yon, sinabi niya, yes, for like 2 days, medyo nabothered siya, to the point na siguro iniyakan din niya, napaisip din siya na, should I end it? Parang ganon. But, Tumigil na. okay na siya. I mean, naisip niya na usually naman, mga buzzers talaga, ngayon pa ba siya susuko, something like True. that. At bongga siya. Parang tumiming yung issue before ng launching. O, di siya ang Pinag-usapan. kakaguluhang interviewin. Ay, ito favorite ko to. And the Blackman Yes. family, sila ay mga sparkle, basa ko yan. ano na rin, artist. Artist. Alam ko, may mga gagawin silang project sa GMA, bilang bahagi na nga sila ng network, at kasama na dito ang pag-arte. Yeah. Ibig sabihin, di ba based sila sa Australia? Yes. So maggaganong-ganon sila. Medyo magpapabalik-balik naman sila dito. Then, tinanong ko din si Joss. Sabi ko, Joss, how was your reaction when you found out that, I mean, GMA is getting you. Silang family. Sabi niya, of course, he's grateful, he's flattered. Although, aminado sila na hindi nila naisip na itong mga nangyayari ngayon sa kanila at maging kapuso ay mangyayari pala when they started their social media, Vlogs magiging or what? content creator. At nangako naman ng Blackman family with Geraldine na hindi pa rin mababago, patuloy pa rin silang magpo-post at gagawa ng mga content na talaga namang kinagigiliwan, lalo na ng mga Pinoy at pati ng mga ibang nasyon. Totoo ba di ba merong kwento yun sa bata? Si Jet or si Nemo? Yung parang na pinaarte yata ng pamilya. Doon yata nagsimula. Pero sa kwento ni Geraldine kanina, parang April pa lang, kinontak na sila ng GMA. Pero parang syempre, hindi pa sila makapag-decide. And then, syempre, hindi din niya alam the kids kung okay sa kanila. So parang tinanong yata niya si Jet. Sabi niya, Jet, would you like to be, if ever, to act, to be in GMA? Sabi ni Jet, parang yes, mama, something like that. Tapos bigla na lang nagsabi na GMA Bikini Man. Na na-capture naman niya at na-post. Kaya nga yun. Nakakaaliw yung dalawang magkapatid na yan kasi marami ka talagang matututunan, especially itong si batang babae na nire-relay Si niya Jet. yung natututunan niya from the Philippines. Tapos pag binavlog nila, aliw na aliw ka kasi very relatable. Tapos yung kuya niya, supposedly, ang ganda nung pinapakitang bonding moment kung paano sila pinapakita yung love, respeto sa isa't isa, at saka yung kung paano nga sila nagsasama-sama as family na. Itong si father naman, wala lang, very supportive lang ang drama niya sa buhay. So good luck. Good luck. Magandang isa ito sa mga napapanood ko sa TikTok. Sa TikTok ko sila actually na-discover, no? Isa sila sa mga pamilyang may Pilipino na napapanood kasi may mga iba ding lahi na may Italian, may American, pero ito isa sa pinaka wholesome at saka yun nga mai-enjoy mong panoorin kasi educational din at the same time. Oo. That's nice. Anyway, marami pang ibang mga influencers na kinainap talaga. Actually, marami talaga. May chef, may si Dr. Yapi ba yun na reconstruction surgeon, iba-iba. So parang kumbaga kinikater nila ngayon ang iba-ibang needs kung sakali siguro That's na may good. mga ilangan ng ganito o ng ganyan. Yun. So with the Blackman, I'll see you soon again. Okay. Rob Gomez, idol na idol si Enrique Hill at good boy na raw siya. Rob, ito nga. Sabi niya good boy na nga raw siya ngayon, pagkatapos inamin niya na Ito si Rob. Ayun. sobra siyang nasaktan and ilang months na raw niyang hindi nakikita yung kanyang daughter dun sa kanyang dating partner na nasa Cebu na ngayon. Although, Di punta siya ng Cebu. inaayos na nila kasi kinasuhan Pinag-file na siya ng kaso na kasi nga nagkaroon basta Si Rob ba nasa yan? attorney niya si Rob. Okay. Na nung makahuntahan nga natin ng kamakailan, sinasabi niya na ipaglalaban niya daw syempre kasi yung lahat na lang daw kasi na binato sa kanya, inako niya. Although hindi naman niya lahat kasalanan. Inaamin niya na nagkamali siya pero hindi daw lahat. Kasi sabi mo nga kanina, it takes two to tango sa mga ganyang relationship. Tapos nung napag-usapan namin yung mga pagbabagong gusto niyang gawin kasi tinanong ko rin kung
nauuso ang mga politika, mga pamilyang pumapasok sa politika, hindi niya dinidiscount yung possibility na in the future baka daw kasi nakakakuha siya ng mga tips sa mga kagaya ng Tito Jinggoy niya, Tito JV De Guzman, Sino si JV De Guzman? Ang iba pa. And JP. napag-usapan na rin na lang yung ginawa nilang project sa Taiwan na isa nga sa mga official entries sa Metro Manila Film yes. Festival. Ito yung horror something. Enjoy din siya at doon niya nakita, doon niya inaidolat at tinangaan si Enrique Hill kasi yung work ethics is napakaganda. Kasama niya ba si Enrique? Yes, Enrique Hill, Jane De Leon, sina MJ Lastimosa, Okay, kasali rin siya doon. At ang ganda nung naging experience daw niya sa Taiwan at sabi niya sana magawa ko rin kahit man lang kalahati nung work ethic daw ni ano. Sabi ko, bakit? Tamad ka ba? Or what? Hindi daw kasi. Iba daw kasi yung naging nakita niyang training ni Enrique na very focused. Plus the fact na, yun na nga, segue ko na, nakatuloy na ba yun? Ito na, sige mo na si Segue Enrique mo na. Hill. Pag nag-uusap-usap sila, napag-usapan yung tungkol sa pag-ano ng negosyo, kung saan ini-invest yung perang kinita, etc. At ang dami niyang nakuha rin na tips. So sabi ko, kaya pala si Ken ay hindi na masyadong parang active ngayon sa mga ibang ginagawa niya sa showbiz activities aside from this movie na lalabas ngayong December. Napapabalita or naririnig namin na si Enrique talagang focus doon sa may realty business. Tapos hindi nasabi kung naibenta na ba ng tuluyan yung beach resort niya sa Batangas. Pero sinasabi nga ni Rob, siya nagkukwento na nakaka-encourage daw yung mga business tips na binibigay ngayon Enrique, kaya lang wala daw siyang ganong kalaking pera pang naiipon na nakakatawa nga, Ross, at saka Bakit? June, kasi sabi ko, kailan ka magiging sa amin para mas marami kang ikukwento. Okay na, best na siya inaya, ha? Ang sagot, ang sabi ba naman, magkano po TF? Ay! Ayan, sinabi ko na, ha? Hayaan mo na. Alam mo, kung ako naman, okay na. Tagal-tagal na ini-invite. Para Kasi ang dami ba yung mga magandang revelation, mga kwento sana na maganda siya magkwento. Kaya lang naloka ko, hi Charlie D! Yung kanyang manager, kaibigan natin yan. may manager pala. Oo. Akala ko naman siya manager ng sarili niya kasi siya nagkatanong. Siya ang nagtanong mismo. Sabi niya, magkano pong TF? Sabi ko, ba't hindi ba pagkakailangan mo? Kasi gusto mag-negosyo, magkagaya ni Enrique. So to cut the story short, yun lang. Gusto lang niyang ganyan na. Kasi hindi na siya bumibili, kumakain ng hipon, kaya hindi na siya bibili ng hipon. Kami mo, Diyos, At saka, Sumpo Farm, di ba? hindi na siya talaga nagja-jogging pag madaling araw, iwanan mo yung aso dun sa may gate. di ba? So yun lang po. Roba, alam mo, at least parehas kami dito, ha. Nakakaloka ka. Ito na mga Martes, mga fan na may issue sa artistang magbabalik ka pamilya. May ibang umay na raw kay Jody Santa Maria, PhD. Ano Yan ito? nga. So, nakita ko to, nabasa ko to, nagpapalitan sila ng mga comment, kuro-kuro, dami ng mga netizens, lalo na sa Twitter. Para may issue sila sa magbabalik ka pamilya na isang artista. Di naman kasi sinabi kung, pero I think actress. Babae. Oo. So, binasa ko talaga na parang ang point nila, ba't kailangan pang pabalikin? Nung panahon nga, kasi ang punto nila, nung panahon ng pandemic, nung panahon na, syempre at the time na wala ng franchise and everything, umalis, iniwan ang network. Habang yung ibang mga artista sa ABS, mga kapamilya, na natiling loyal daw. Nakipaglaban, hindi lang yun. Pumayag din na magkaroon ng cut ang kanilang mga talent fee, which is true. Totoo nga naman. So bakit kailangan porkit daw ngayon na kahit paano okay ang ABS na, nakaka-survive, babalik. May mga ganyan. Pero, blind item pala ito. Blind item pala ito. Hindi sinasabi. Sino ba yun? Hindi rin nila sinabi kung sino. Pero mahuhulaan mo naman somehow dun sa mga palitan ng comment. So ako din, nung nabasa ko, parang sabi ko, may idea ka kung sino. sabi ko talaga, ba't ka mapabalikin pa to pagkatapos ng ginawa? Sabi ko. May tinanong ako ngayon, di ako mapakali. Tinanong ko, oy, si Anik ba ang babalik sa ABS? Siya ba yung welcome? Ay, buti na lang, narilib ako. Hindi po. Si ano po. Okay. Gano'n naman ang naging reaction ko. So, walang kontrata sa ibang network ito. Well, nagkaroon nga sa iba. Pero, natapos na, kaya babalik na. natapos na, matagal nang tapos. Yun. Yun ang Anyway, bukod doon. Napaaga po ang blind item ni Rose. Hindi ako magbibigay ng blind item mamaya. Yan na, Hindi, yan na, Hindi.
And then, eto na, kasabay dun sa thread na yon o sa mga palitan nila ng mga komento, may nagkasabi na nauumay na raw sila kay Jody Santa Maria. Aray, dahil, ko. dahil lagi daw si Jody sa prime time. Simula pa raw ng pandemic. So, syempre, binasa ko lahat ng comment. Sabi nila, bakit ka mauumay? Paano siya naging umay? Siya nga yung artista na nakaka-deliver, kahit anong role na ibigay mo, nagagawa niya iba-iba yung karakter niya. At saka hindi siya yung tipong sumisigaw, parang sigaw acting, kung hindi kahit nga ano lang siya, o reaction niya lang. Sino na naman yung blind Sino naman item? yan? Si Jo, ito na yung Sigaw acting. Naku, parang ganyan ang tema ng blind item ko ni mamaya. But anyway, marami nag-depensa kay Jody. Of course. At sabi nga, ang laki din na naibigay ni Jody, hindi nyo pwedeng tawaran ng like, yung The Broken... marriage... Iba kasi yung title dito The Broken Marriage Vow. Tama ba ko? Yun yung sinasabi kong dinirect ni Connie Makatulo na pa-sexy-sexy. The World of the Marriage kasi yon sa Korea. And then, may isa pa siyang teleserye bago tong Lavender Field. Yung kay Joshua Garcia. Ano to? Kalimutan ko rin. Ano Yung to collaboration sa GMA7. Unbreak My Heart. Pero, Unbreak My Heart. Ang galing mo. Pero hindi. Ang dami niya ginawa nga naman na hindi mo mako-question din naman. Ang dami ding naging viewership. At saka, sa pagdating sa acting, iba rin naman walang talaga. question. Kaya, in all fairness to Jody, kung may nagsabing nauumay sila, ay marami naman pong nagsabi na hindi siya ka-umay-umay. At saka masarap naman maumay kung maumay ka rin lang sa gaya niya, no? Yun Hindi na. na blind item yun, pero nakadalawang blind item sa Rosa, in Oo nga, so fairness, ay namin ang magka-blind item mamaya. At yan po pala ang Daho! Hindi po in the home, mga Marites. mamaya pa yun. Okay, mga Marites. Ating pong susunod na chika, ating Chick of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Mamalat ako. Sa ating mga kamarites na nais matikman, ang sarap! Kanilang masasarap na pagkain, maaari kayo orderin online. Na website na naka-plus sa inyong... Maaari silang orderin online. Order online na naka-plus sa inyong screen. Yes, Diba mga kasi? kamarites, dahil hindi niyo po yung pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong sold ka dito! Oh, 24/7. Ito, Julian San Jose na bus dahil kumanta ng Dancing Queen sa loob ng simbahan. At pagdating dyan, Sparkle, mayroong statement. Plus, ihabol mo na Pati rin. na rin si Julian San Jose. Nag-apologize na siya. Nag-apologize. Tsaka yung pare Oo. sa simbahan. Yes, Prof. Naganap nga po ito sa isang simbahan dyan sa may Mindoro, Mindoro Occidental. Mamburao. Mamburao, Mindoro. Kasi may fundraising sila para sa development ng simbahan mismo. May kasama rin sa iba, di ba? Oo. Naimbitahan po ito si Miss Julia San Jose na mag-perform. Kaya lang, ang venue kasi sa loob ng simbahan, mismong doon sa altar. Tapos makikita po natin yan, nakagaon nga siya, pero ang haba naman ng slit, plus sleeveless pa na. Habang kinakanta yung dancing ko, bawal makikita na mo yan. talaga yung skin niya, yung kilikil and everything. Na syempre po, para po sa mga relihiyoso, especially sa mga Katoliko, very inappropriate yung ganong attire or costume na ginawa niya. So, nabash talaga siya ng todo-todo. And nauna nang nabas ng statement yung Sparkle na nag-a-apologize sila sa pangyayari kasi naimbitahan lang naman din si Julian as a guest. Kaya lang, late na nga rin nagbigay din ng statement itong organizers. Yung pare, sa Artist Ito yung sa Artist Center, di ba? Nuestra Señora del Pilar Parish po yan nga sa Mamburao, sa ano ano to? Mindoro. Ano Yun. ba? Wala na. Nakalimutan mo na agad Mindoro. Kasi nga, Mindoro Fraga na sa isip Ito ko. na yung statement ni Julia. Yan, sabi niya, I am offering my apologies even though my only intentions were to share joy and to give support to the church through the benefit concert. Yan, ayun na nga, nag-apologize na po siya. Ang haba ng sinabi niya, pero yun na nga, marami kasing na-offend na mga faithful, yung mga may talagang relihiyoso talaga, and nabash siya ng todo-todo doon. Di ba, in fairness naman doon sa pare, humingi rin siya na apology sa mga na-offend doon sa nangyari. Mali naman kasi talaga. Pati doon sa isang singer,
Jennifer Jessica Villarubin. Jessica Villarubin. Villarubin. Siguro Sparkle din. pwede ako mag-add dito, no? Nung nakita ko nga to, nagtanong talaga ako agad, paano nangyari? Bakit nga na-allow? Una, kasi ano ba to? Hindi, tinabihan ba sila na ang dapat kantahin mo ay mga worship songs Yes. or Christian song? Ang nangyari naman pala, nag-present sila actually it's a concert. Kumbaga, sila Julie at si Jessica, guest sila. Meron talagang mga, siguro choir ng simbahan or mga singers sa church who sang yung mga worship Mga songs. worship syempre. songs. So parang sila yung, titingnan mo siguro, parang sila yung breaker or intermission from the worship songs. Ganyan. So, nag-present sila ng mga kakantahin ni Julie. Which is, ang kinanta niya ay Girl on Fire, I Don't Wanna Miss a Thing, Maybe This Time, Okay. at saka Dancing Queen. So, sa niline up nila, inagrihan ng production. Inaprubahan, Inaprubahan ng production. And most likely, pati ng Paris, Siyempre, di ba? di ba? Na, okay na, walang problema. Si Jessica din, ganun din ang mga kinanta. At during the show, during the concert, lahat daw ng tao dun sa simbahan, we're all happy. Siyempre. We're all, I'm sure nagsasayawan pa siguro masaya yung iba talaga doon. daw lahat. At magaling ko man naman si kumbaga, Julie, di ba? Exactly. At so, wala sila nakitang may problema or anything. Right after, siguro may nag-post from that. O yan. At nag-issue din ng statement mula naman doon sa Pare. Hermana Mayor. Hermana Mayor. Yung organizer. Kumbaga, ang niya, wag haluan ng politika or something. I don't know kung sino siya nag-originate to, para nasabi nung Hermana Mayor. At kumbaga talagang ang lang nila is magpasaya, maging masaya, at makapag-raise nga ng fans. Ganon. So, kung titingnan natin, kanino nga ba ang Fault. Mali. Oo, ang mali. Sa part ba ni Julie? Sa part ba ng production? Ako, nakikita ko dito, kung talagang meron palang mali, hindi pala katanggap-tanggap Or hindi nababagay dun sa lugar. Sana, yung production or yung Paris, sila na agad yung nagsabi Oo. na, pwede po bang ang kantahin na lang niya ay halimbawa The Prayer? Oo, di or kaya, kung ano man. Yeah, Oo. o kaya medyo soft, mellow, Yes. na hindi kailangan at saka yung suot siguro din inayos. Baka rin nga. Pinagsabihan. So, pwede rin naman sa suot nga siguro. Kaya lang, ayun nga. So anyway, performer si Julie, di ba? Oo, Kumbaga, kaya nga. Oo. Kumbaga, it's just a show, I'm just performing. Yes. Hindi ko wala naman ako intensyon. Bastos yan. At definitely. Sure ako wala. Yeah. Dahil Oo alam naman. nyo, Catholic nai-interview din ko yan si eh. Julie dati. Oo. Tinatanong, alam nyo, isa sa mga pag Holy Week, isa sa mga ginagawa ni Julie lagi. Dati hindi ko alam kung tinutuloy niya to ngayon. Meron siyang, I think sa Santo Domingo Church yata to, somewhere there, na kumakanta siya. So, most likely, hindi naman siguro dancing queen ang kinakanta niya, di ba? So, ibig ko sabihin, meron talagang heart si Julie sa ganyan. Nagkataon siguro na, siguro na mishandle to. Tama. Correct. That's the right term. Na-mishandle. Kasi nga, kahit nga dun sa hindi siya sinabihan ng proper attire dapat. Oo, Correct. Na-agree naman tayo kasi makikita mo talaga nasa gitna Performer, oo. sa altar talaga. Siyempre alam mo yung may tabernacle doon, may mga santo doon at lahat. So para sa iba talaga nakakainsulto. But the thing is, nag-apologize na po yan. Pati yung pare, inako na rin yan po yung pagkakamali at patawarin na po natin. Palampasin na yan. Wala kasalanan si Julie. Alam mo Oo. siguro to, ang peg talaga nila, concert. Pero nakalimutan nila na Nasa they are loob doing sila ng it inside the simbahan. church. Yeah. Tingin ko, gano'n na nangyari dyan Pwede naman. Dapat sa labas na lang. Kasi kung sa labas, walang problema, di ba? Hello, dancing queen. Oo, di lahat. At saka yung maybe this time sila lahat doon. Correct. Diba? Kung baka hindi natin alam kung anong takbo ng politika nun sa Mindoro. Ayan lang. Actually din. Sa Mambo raw. Alam mo, paulit-ulit ko yung Mambo raw kasi parang ngayon ko lang narinig. Hindi na- Vice Governor EJ Falcon, Saan- baka ano alam mo siya? yung issue na yan. Pero Sa doon kaya Mindoro, siya. Occidental Ang ba laki siya? eh. Ay, Occidental ba medyo siya? ba? Alam na, Oriental, Occidental. Correct. Ay, whatever. Huwag kang Sige na magano nga. dyan. Sorry po. Nag-sorry na agad Ayan ako, na. ha? Yung Baka mga, mabasta. yung mga waiting, Sabi, hindi po siya dito. yung mga viewers natin waiting sa balitang Julie San Jose, yan po ang mga latest sa kaganapan. Yes. Ang importante, nag-apologize na. Correct. Kamusta? Ayan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7!
Yun na. Oh, props! Ay! Kulang pa ba ang aming pabaong chika sa inyo mga kamarites? Kung ganon, maaari na kayong mag-enroll sa aming channel membership. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Napakamura ha. Kung gusto nyo naman po ng exclusive at early access sa aming content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinintay nyo mga kamarites, mag-avail na kayo. Eto mga Marites, may Mendoza, nagsusugal, responsibly PhD. Naku, ayusin mo. Yes. Yan ang susugal ang sinabi ha. Eto. So, hindi ako mapalagay. Kasi nga, di ba, nag-attend tayo ng bingo. Bingo, drop plus ball. drop ball. Di ba? Yes. Hindi naman natin na-interview, walang anything. So, medyo nag-effort na ako na magtanong at magpadala ng tanong. So, tinagot naman ako. Sa una, sabi ko, bakit niya in-endorse ang Bingo Plus na, kasi di ba yung Siyempre. ibang mga celebrity, hindi kasi mag-endorse ng like, Alak, ng sugal. sigarilyo, Correct. sugal, or something to do with mga gaming, ganyan. Sabi ni Maine, unang-una raw ay swak sa kanyang paniniwala yung adhikain din ng Bingo Plus, which is to gamble or to Responsibly. game responsibly. Yung kumbaga gamble. ganyan. Kasi lagi din daw yung To play paulit-ulit na responsibly. sinasabi kapag ikaw ay nagbibingo plus, ganyan, na maging responsableng manlalaro. Tama ba tawag ko? Manlalaro ka ba? Ang tamang term dyan. Player, Or magsugal, Gamer, maging responsable. Tapos, di ba, yung kasing bagong, yung drop ball, talaga naman ang marerecall mo, perya. Tama. Alam mo, kasi ako, enjoy ako dyan Nanalo ron. ka dyan na speaker. Ako din. Oy, enjoy ako doon sa, Ikaw. pero hindi, yung sa peryahan, di ba? Yung magaligay ka ng, bawa, 1 peso, doon sa color na ganito. Yeah, o di ka sa number na Yes. ano. Pag tumama, o di magdo-double yung 1 peso mo. yes. Ganon. So, ganun ang ginawa ng drop ball. So, si Maine, sabi ko, ikaw ba nakarelate or may time ba na nag-join ka, nagpupunta ka rin ng mga peryan, ng mga fiesta-fiesta, at beto-beto, yung mga ganon. Sabi niya, ay yes, sabi niya. Sa pula, sa puti. Correct. Sobrang relate daw siya dahil talaga daw siya and May even with her family or friend. Bulacan din. Bulacan Yes. to eh. Kaya hindi nakakapagtaka na sanay siya dyan. So, yun. So, baka may maganda rin na na-report natin dito kasi pwedeng yung iba nagko-question, bakit ba in-endorse nitong Yes. si Maine ang Bingo Plus? Siya ba ay nagsusugal? Ganyan din ba siya? So, at least nasagot ni Maine na, yes, naglalaro siya pero very responsible. Yeah. Ganyan siya na-experience Parang natin. ganyan na ganyan yung naisulat ko. May yung drop ball, di ba? Oo. Di ba yung experience yun namin yung, kasi may mga... Di ba yung parang may parang may lata parang- na may butas tapos parang imbudo. imbudo. Tapos pag hinulog mo yung mga bola, ganyan yung mata. pupunta sila sa mga iba't ibang mga numbers yung doon. pang Or drop kaya ball. yun yung drop Di ba, ball. Noel? Yeah, Yes. tapos yun na nga, nag-multiply siya. May mga numerators at 50, 100, ganyan. True. Hanggang lumaki na ng lumaki. Dito sa Go Bingo tuloy. Bingo Bingo Plus Plus. na Bingo drop Plus, ball. oh. Ay nako, may chance po kayong manalo hanggang milyones kung talagang Pero dapat, Yeah. alam nyo ang Responsible. limitasyon nyo. Alam mo, Yes. gano'n naman sa lahat. Kaya yung iba talaga, nalululong na kasi parang nagiging addictive sa kanila. Yun, oo. Which is yun ang mali. At yun ang sinasabi ni May. Yes. Yeah. Okay? Mm. Kaya para rin yan, pag-inom, drink responsibly. Responsibly. Yun na. Yun na. Ito mga Martes, Dieter Ocampo at takbo para sa West Philippine Sea Project, umiikot sa buong bansa and soon abroad. Correct. Nakakatuwa yan kasi pinapupurihan nga ito kasi parang naging advocacy na rin ito ni reservist. Ay, Navy. Navy ba yan? Yeah, nasa Navy siya. Si Dieter Ocampo na sabi, imbis kagaya ng ibang celebrity na imbis na kung ano-anong ginagawa, mag-file ng COs and etc. At least daw itong si Dieter Ocampo bilang isa sa mga artista natin na official ngayon sa Navy, mas pinopromote niya yung advocacy na takbo para sa West Philippine Sea. Kasi alam naman natin ang issue Ba't natin. siya tumatakbo sa West Philippines? Parang advocacy to protect project. the West Oo, Philippine Sea. parang pinapakita din natin sa buong mundo na Sa meron atin tayong sa atin yan. At mga nagpa-participate yan, yung mga iba-ibang mga although
Yan mga ba? military. Dapitan, Yeah. Baguio, Cagayan Ayan yung mga de Oro. eleg na nagsimula yan nung tama ka, Manila, Cebu, Cagayan de Oro, at ang lahat ng mga participants dyan ay pwede kahit sino of all ages kahit ng mga 7 years old para lang maipakita yung puwersa na nagkakaisa yung mga Pilipino para dyan sa adikain na yan na yung issue sa West Philippine Sea ay magpatuloy at hindi deadmahin kasi ngayon lalo politika na. Yung mga iba, wala namang stand sa ganyan. Or kung may mga magpapaandar man dyan na, kunwari, ipaglalaban yan, hindi naman doon tinutupad or something. Kala ko pelikula yan. Kala niya pelikula daw to. Kala ko pelikula. Event yan. Event yan na nag-ongoing siya hanggang December yan. O yan, Baguio September na sa 8, October. Cagayan. Tapos yung October 13. Tapos sila sa Baguio, nuleg nila Dapitan November 10. And then after Sa that, Buanga yan. mag-aano sila sa abroad. Yung sisimulan ni daw sa mga Asian neighbors natin. Like Sa Palawan Japan. muna sana. Tapos Na sa iniikot nga Sunday. nila. Ngayong linggo ang Baguio. Yun. May West O, ngayong Philippine linggo Sea pa lang yung May West Baguio. Philippine Sea pa sa Baguio. Hindi kasi. Ano ba? Kumbaga, ako, kahit wala ako dyan, feeling ko naman ang sinasabi niya Yung para mes- ipakita sa lahat to support the West Philippine Sea advocacy nila. At atin yan. Yung mensahe kasi, ipaglaban natin ito, atin to, para so, mga taga-China, ma-aware. amin ang West Yan. Philippine Sea. Eto yung mga taga-Baguio, nagpa-participate sa ganyan. Eto mga taga-Dapitan, alam yung ganyan. Eto mga taga-Sun, Hong Kong, Japan, may ganun sila. Yung Bataan, hindi walang Bataan. Parang Kasi tapos Ay, mas na. malapit kami Oh, dyan. diba? Parang Kaya, tapos na yata. Parang wala kayo, Malapit pa kami, South China. South China Oo, kasi malapit sa- kami. oo. Parang alam ko tapos na, pero hindi ako sigurado Tapos yun na nga, soon, sa abroad na yan. Yeah. So, parang si Dieter Ocampo yung tumatayong spokesperson or parang, syempre, celebrity, parang nakakaengganyo pa. Pero alam mo, ng mas mga ibang bibilib ako kay participants. Dieter kung may abroad siya. Pupunta siya ng China, doon siya tatakbo to declare about West Philippine Sea. Challenge sa'yo yan, Diet. Iyan ang challenge ni PhD Rose sa'yo. Ay, naku, hayaan mo na. Oo, yung importante Grabe, ang tagal ko na hindi nakikita si Dieter Ocampo. Kasi nga, Napakatagal alam mo na, di ba? Eto mga kaibigan, mga Martes, William Villame, sumunod sa sign, kaya nag-file na Kaya nga. si anong sign. Dito ako naloka. Oo, kasi di yung ba? mga Last sources, minute yan. Sana, tama yung sign. Yun na nga. Oo. Mga sources ko dyan, na sinabi, na isulat ko pa yan, a day Oo. before the last day ng Oo. filing. Tapos bilang nag-file siya last minute noong October On the day. 8, Oo. last day Last ng filing. Talagang sinabi niya, pa-interview pa siya, nakesyo ganito, ganyan-ganyan. Kaya sinabi sa akin ng mga taga Will to Win, nabudol ka ni Will, sabi ko sa akin. Kasi nga po, nagdeklara na siya na hindi na dati daw po hindi siya na tatakbo. tatakbo. Kasi Pero, happy na siya sa kanyang programa, marami na siyang natutulungan din kahit papano. Pero last minute, eto nga po ayon sa kanya, na nagdasal siya, hindi siya nakatulog, hindi nga daw po alam ng mga kapamilya niya na magpa-file na siya on that last day ng pag-file. Basta humingi lang daw po siya ng sign. Hindi na rin naman niya enumerate kung anong klaseng sign. Nagdasal din siya. Yun ang sinasabi niya na ipakita sa kanya kung tama yung tatahakin na daw niyang landas na magpa-file siya. At nagpaalam siya sa mga taga-Malacanang, nagpaalam siya dito sa grupo ni na Mr. Dati sa Villar, kay MVP, pati na doon sa grupo ng mga Duterte sa Mindanao. Dahil inamin din niya na sa mga panahon ito, wala namang nagre-recruit sa kanya. So, independent siya. Independent candidate siya. But before, sinabi naman niya na dati pa, inaaya na siya, kaya talagang ayaw niya. Kung bakit nagbago ang isip niya, yun daw po yung pinakitang sign sa kanya. Kung ano man yun, hindi niya diniscuss. Bahala na kayo. Ano bang sign yun? Hindi ko alam. Oo nga. Sana nga tama ang sign. Tama. Hindi kaya ito yung kay Sugar? Hindi naman sign na Sugar, di ba? Ano menon, di ba? Mag-igas Baka na. nakita niya sugar or salt. Nakita niya siguro sugar. Sige, tatakbo So, hindi ko. sugar and spice? So, independent candidate po nga siya. Oo. But ang feeling ko dyan, alam mo kung ano, nararamdaman ko dyan. Parang tinetest niya yung waters. Baka pagdating ng araw na feeling niyang medyo delikading-ding siya. Kasi Pwede siya mag-withdraw. Pwedeng mag-withdraw. mag-back out siya o Oo. mag-withdraw. Kasi may babalikan siyang TV. Kaya lang, kapag nanalo siya, kapag nanalo siya, pwede pa rin siya. Pero, paano yun? Stop muna. Yun na. Kababalik niya, ang tagal niyang in-achieve na magkaroon ng network. At halos nilibot niya. Kaya nga. So anyway, sabi niya nga, it's a sign, nakakita siya ng sign.
di baka naman. Sana tama yung reading niya ng sign. Ayoko na lang magsalita. Yeah, sana tama ang sign. Sana, Willie. Pag, ano ka namin, siyempre gusto rin naman namin taga-showbiz yung nandyan. Siyempre kung talagang gusto mo pagtulong, sige tulong lang. Pero ako, ito lang, ano lang ako, sausaw lang ng konti. Kasi nauumay na din ako. Sabi umay kanina, nauumay na ako doon sa lahat ng nagpa-file ng candidacy. Gusto kong makatulong. Yeah. Gusto kong... I agree. Ha? Ano ba? Alam mo kanina, ipopost ko na yan sa Facebook status ko. Lahat na lang gusto makatulong. Ipopost ko talaga kanina, binura Oh. ko lang. Sasabihin ko, bakit pag election, gamit na gamit yung mga sinasabing mahihirap. Lahat na lang ng mga tumatakbo, sinasabi na, kaya po ako tumakbo dahil gusto ko matulungan ng mga mahihirap. Bakit pagka nakaupo na kayo, ang mga mahihirap pa rin. At hirap na hirap tumakbo sa inyo at lumapit. Naku, tigilan ang panggagamit sa mahihirap. Ito na Wala lang na, yung ayoko na. si Mother Superior, dire-diretso na natin. Mga Marites, ito, tape show ng GMA, wala pang time slot. Diba? Nakausap ko kasi nasimplehan ko si Miss Malucho Fagan. Ang bagong presidente na. Tape. Nung birthday ni Alan Jones sa Family KTV. Kailangan magsisimula. Wala pang time slot, pero ano lang yung Vargas sumagot yun di ba? Pero totoo yun, di Iklaro ba? mo yung Vargas, Vargas, yung talaga yung bara-bara. Yun. Di ba? Pag ano mo yan, para, siyempre, di ba, para tama na, huwag ka na magtanong. Parang way of ano yan tumigil ka na, huwag na tanungin niya kasi sinimplihan ko, tapos nagsinundan niya ng wala pang time slot nga ro yun. Wala, di ba, sabi nga, naglalabasan, nabalitan natin yung papalitan yung Hanggang December na lang yung hanggang ganito. December yung ganito. Yun. Tapos sinundan ko na, sumunod siya na, may problema nga, kumbaga, pagdating sa finances, May problema naman nga. hindi ko alam. Gusto niya siyempre, claras, Maisalba, matulungan. maayos. Tsaka maayos yung kung ano naman naging problema. So tama yung ni-report natin dito sa isa sa mga narinig natin dahil sinabi nga natin, may kontrata kasi na dapat pang i-honor plus yung may mga commitment pa siguro sila sa mga advertisers nila during the time na may co-prod sila. Baka nga. May problema nga sa finances. Okay. Yun Pero po. ako, wish ko sana talaga maayos. Kasi sayang Siyempre, din. sayang Marami din naman, di ba? natutulungan. Maraming tutulungan yung tape, di ba? Yes. Okay, to. Guilty pleasures. Pleasure. R16 without cuts from MTRCB. Walang oral. cuts! Yes, Without PhD. cut. Ayun nga. So, nakausap namin si Miss Rosel Monteverde, ang isa sa mga producer ng Guilty Pleasures. Sabi ni Miss Rosel, sobrang happy siya. Kasi di ba alam naman natin na yung movie, yung tema niya medyo sensitibo talaga. At dahil pa lang naman sa trailer, makikita mo na maraming mga sexual acts or Yes, connotation, ganon. Pero, kasi para siguro nag-ready na, nako, baka ma-R18, or Siyempre. baka maraming makat na mga eksena. Pero talaga na-surprise sila, o natuwa sila, dahil binigyan ng MTRCB ng rating, tama ba? Rating na R16 without cuts. Kaya sabi, talagang ibig sabihin, maganda yung kwento. Para walang diba? cuts, para bigyan ng R16. Ibig sabihin din, magagaling yung mga artista. I think ganun talaga yun, di ba? Kung hindi maganda ang kwento, at siguro nako, basura ite. At saka siguro decente yung presentation. Yun din ang tingin ko dyan. Kahit may mga, mga scenes na medyo sa tingin natin mature, Yeah. alam mo na, kunin makatulad Siyempre, rin. diba? Tingin ko talaga in good taste siya. Kahit na mga sensual masyado yung mga eksena. Tsaka hindi naman si Lobby, di ba? Hindi naman natin nakilalang yan. Bombera, hindi naman. Bombera talaga tawag. Lumang-luma, Pero So, isa yun. siya sa mga ilan lang sila na yung magaling sexy, dramatic. magaling mag-project. Oo, di ba? Siya. Sensuality. Sino pa ba? Christine Reyes. di ba? Ilan lang sila? Dalawa nga lang yung nasabi ko. Hindi ko nga alam iba. Na yun, alam mo, na pag nag-portray ng gano'n, na parang Yung hindi ka sensuality mababastusan or Ann Curtis. Ayun. Ann Curtis. Yeah. So, sa October 16 na po ang showing. At may premiere nung October 15. Yeah. Thank you po sa ating Invited 1.1 Live viewer
Ayan o, Mr. Fu ha. Mr. Fu, marami nakakamiss sa'yo dito. Oo, di ba? Oo, Marami siyang ikakwento from Cotabato. South Cotabato. 1.1. Okay. Okay, mga Marites, yan po ang isang lingkod chismis mula sa Marites University! Abangan nyo susunod na ang daho. Pinaunahan na kayo ni Rose ng 2. kaya- More to come. Petics na lang ako ngayon. lalaki-lalaki, petics. Petics na lang ako.